Nakausap ko po kanina si MILF Chief Negotiator Moager Iqbal at ayon sa kanya ay sa napipintong paglalabas ng resulta ng investigasyon na ginagawa ng PNP at AFP kaugnay ng engkwentro sa Mama Sapano kung saan 44 na miyembro ng SAF ang nasawi at 18 miyembro ng MILF ang nasawi din ay maaring hindi raw maging katanggap-tanggap sa MILF ang magiging resulta ng investigasyong ito. Kung bakit, narito po aking report. Sa harap ng napipintong paglabas ng resulta sa mga investigasyon ng PNP Board of Inquiry at ng AFP, nagpahiwatig na si MILF Chief Negotiator Moager Iqbal na maaring hindi nila matanggap ang magiging resulta ng investigasyong ito, lalo pat kung makikitang may kasalanan ang mga miyembro ng MILF. Ayon kay Iqbal, ang investigasyon ay ibinase sa batas ng Pilipinas at hindi sa terms of reference ng Ad Hoc Joint Action Group kung saan nakalagda parehong Pilipinas at ang MILF. Kung yung investigation na yan, ang benchmark, yung pinirmahan na agreement, so although it's not formed by the two parties because it was formed unilateral on the part of government, but I think the findings would more or less be fair. Fair, because ang titingnan dyan, yung pinirmahan, ang sinabi niya sa pinirmahan, yung terms of reference ng ADJAG, yung ceasefire agreement between the government and MILF, ang sinasabi dyan, kung meron operation ng gobyerno, whether military or police, kailangan may prior coordination. So walang prior coordination. Madaling araw, in full combat, pumasok sila, nagkaroon ng enkwentro. So, ang resulta nyo, nag-violate sila, hindi kami nagkasalanan. So, paano ba? Paano bang gagawin ng MILF? Pipilitin ba na ita-turn over namin yung combatants namin na wala namang basihan? Di ba? Yung batas ng Pilipinas, nakakalungkot na sabihin namin, dahil kami revolutionary, strictly speaking, hindi namin kinikilala yan. Kung si Iqbal ang tatanungin, maliwanag na violation sa kasunduan ang paglusob ng SAF nang walang koordinasyon sa MILF. In plain military parlance, nagkaroon ng enkwentro ganyan. Diba? Fully armed, yung SAF, 392 sila, pumasok sila, walang coordination, nagkaroon ng enkwentro. In pure military parlance, kung nagka-enkwentro, halimbawa, yung namatay, casualty. Yung nakuha ang armas, war booty. Hindi ba ganun yun? Hindi ba ganun yun? Nagkataon lang, mas maraming namatay sa kanila. Di ba? Kasi ang problema kasi rito, yung ibang tao talaga nagre-rebelde kasi walang justice eh. Pinag-usapan yung justice sa 44. Paano yung namatay sa amin? Kami pang pinasok. Wala bang hustisya doon? Paano yung civilian na namatay doon? Wala bang hustisya doon? Paano ba yung 4 na natutulog doon sa mosque, na binaril? Natutulog sila. Wala bang justice doon? Dahil kami rebelde, dahil kami mga Moro? Dapat sana, sinimulan daw at ginawa ang investigasyon katulong ng iba't ibang international groups na sa tingin niya ay magiging patas at neutral sa isyong ito. Dapat international monitoring team, ang kasama diyan, Malaysia, Indonesia, Brunei, dati Libya, Saudi Arabia, EU, Norway, kasama po diyan. So yan po ang recommendation namin. Na kung sakali, yun ang mag-verify kung ano ba talaga nangyari. Sino ba may kasalanan? Sino nag-violate? Kung ayaw naman noon, meron pa rin isang mekanismo na yung Transitional Justice and Reconciliation Commission. Ang namumuno po diyan ay Switzerland, which is a neutral country. Kahit na nung pang World War I and second, neutral din sila. So I think they can come up with a very, very just findings of what really happened in Mama Sapano. Ayon kay Iqbal, bilang isang revolutionary group, meron din sila mga patakaran at sinusunod na alituntunin. Di maaring baliin ng investigasyon ang kanilang paniniwala. I do not want to inflame the situation. My appeal to government is that they should understand the MILF. And please do not force the MILF to do things that are against signed document. That's my appeal.